While drama continues to dominate our politics, the headlines, economists warn that the bigger concerns for Filipinos may be getting less and less attention. Kasi nga, hindi sexy. A recent World Bank report shows poverty expected to decline in the coming years, but the country remains off track from its goal of reducing poverty to single-digit levels by the end of the decade. Joining us now to discuss the economic cost of political uncertainty is former Finance Undersecretary, professor at the UP School of Economics, musician, also dubbed the silent assassin, who once warned on her popular podcast, Tax ng Ina Nyo, Bantayan Nyo, Professor Shelo Magno. Good evening, Lord, and good evening po sa lahat ng tagapakinig ng inyong show. Batiin din natin si Atty. Dan na walang kasama ngayon. Yes, nag-vlog ngayon mag-isa. Nag-vlog mag-isa. Alright. So, lagi nating sinasabi na may correlation ba talaga yung investment na kakaunti lang pumapasok yung foreign direct investment sa Quality ng governance natin. Oo. Kasi sabi naman nila, ba't yung Thailand, Korea, may maingay din ang politika nila, pero tuloy-tuloy lang naman. Yeah, pero kasi ang mahalaga, hindi naman yan problem ng kung maingay ba'y politika or magulo ang politika, because politics is always complex, 'di ba? May mga certain dynamics yan. Pero ang question kasi is, yung politics mo ba ay nagwo-work para palakasin ang transparency, accountability, yung mga proseso, yung mga sistema sa isang bansa. Like for example sa atin, no? Sa kaguluhan na to, napag-uusapan ba, ano ba talaga ang priority natin sa pagpapalago ng ating ekonomiya? Meron ba tayong mga industriya na pinag-uusapan na tututukan natin so that we become more competitive globally, maglilikha ng mga trabaho para sa ating mga manggagawa? We keep on thinking and we're always limited dun sa usapin na, pag-attract ng foreign investment, let's lower our taxes. Diba? But other countries went beyond lowering taxes already. Governments invest in industries, they invest in their people, they invest in technologies. Meron ba tayong ganong usapan sa Pilipinas? Hindi nga maipasa yung mga batas dahil nag-aaway-aaway pa sila kung sino ba ang totoong leadership ng Senado ngayon. Diba? So imagine that lag. Baka pwedeng sa Taiwan, literally nagsasapakan sila. Okay lang yun. Siguro dapat umabot sa ganun para malabas talaga. Magsapakan ba? Para kumbaga catharsis. Ito, Lord, very specific. Sabi mo, impact sa business sector. Habang nag-aaway yung ating mga politiko, diba? We're talking of systems. Like for example, VAT. Sa VAT po natin, value-added tax. Kapag ka ikaw ay isang business, entitled ka din maka-reimburse ng input VAT. So, binabayad mo yung output VAT na nakolekta mo, you collect input VAT. Mahirap magsalita sa mga businesses natin kasi ayaw nilang sila'y mabalikan. Sino ba babalik sa kanila? Siyempre, Bureau of Internal Revenue, the government. So, ako na lang ang magsasabi. Napakatagal na at dami ng pagiging late ng government sa pag-reimburse ng input VAT ng mga businesses natin. Last time nakausap ko sila, last year pa sila naka-receive ng input VAT reimbursement sa atin, ha? So isipin mo yun, how do you operate as an ordinary business in a country that you cannot even expect regularity sa reimbursement ng VAT na binayad mo sa gobyerno? Kayo, bahagi ka ng grupo na nananawagan for a national Revenue Authority. Yes. Alam mo, at kailangan 25 years ko na pinapanawagan yan. Kailangan i-abolish in the process ang Bureau of Customs at the BIR? The idea is to revamp the whole system. Kasi yung current structure design ng BIR and Customs are not enough to incentivize and get the right people to run the agency. You need the best minds, you need the best people. The agency has to be data-driven. Alam mo, kakagraduate ko pa lang ng masteral degree ko at yan yung paper ko yung how do you really reform yung Bureau of Internal Revenue. Hanggang ngayon, pag yan pa rin ang pinag-uusapan, they can't even hire mga data miners. Because of the... Kahit yung sa competence lang sa numbers, hindi nila nakukuha? Yes. Hindi sila makahire ng mga tao na dapat na human capital complement nila to run the agency. And at this time, di ba dapat data-driven na lahat ang pagpapatakbo ng isang institution like the BIR. Yung pangalawa pa, ito Wait, sorry. Prof, so wala pa tayo sa usapin ng yung moral... hindi pa corruption pinag-uusapan natin dito. Yung, technical God. capacity pa lang. I mean, Wow.
look at the database of the BIR sa total population ng Pilipinas, ilang percentage pa lang ang nakaregister sa kanila as taxpayers. Isn't that a measure of how BIR is performing as an agency? And then the question also is, if you look at an internal revenue, it's really not just about the total amount of taxes na nakukolekta nila, which is actually a wrong metrics. Kasi pagka ganyan ang thinking ng BIR mo, anong mangyayari? Ang tendency, iharas mo ang mga enterprise mo, Yung mga kaya mo iharas. Yes, yung mga kaya mong iharas. But at the same time, di ba dapat tinatanong din natin sila dahil ang direksyon dapat ng tax policy ng isang government ay hindi lamang para magpiga ng mga tax ng mga tao, kung hindi dapat nai-incentivize din nila na lumalago itong mga enterprise natin mula sa pagiging small enterprise, nagiging medium, nagiging large. Meron ba tayong datos man lang na pinapakita na yung mga enterprise natin ay nakapag-transition mula sa pagiging small papuntang large? Meron. Baka naman nagsara na lahat. Si Enrique Razon, from billionaire ay trillionaire na. Trillionaire na. Oo, so may transition naman. Ilan sa kanila yung may ganyang kwento? 'Di ba? Yun yung datos na kailangan natin. At yan yung mga datos na dapat tinututukan natin kasi dapat nagta-transition yung mga mamamayan natin sa pagiging mahirap, sa pagiging middle class, sa pagiging mayaman. At hindi lang iilan dapat yung gumagalaw ng ganyan. Dapat marami, 'di ba? So, policy talaga. Yes. Quality of institutions, policies. Kasi, tingnan mo, healthcare natin. Tayo mga mamamayan, hindi ba nagbabayad naman tayo ng tax, ng premium natin to be part of PhilHealth? But why is it still so bad? Ginagawa naman natin yung responsibility natin as mamamayan to get a better healthcare. Then it goes back to institutions, accountability. Bakit hindi nagagawa ng PhilHealth yung trabaho niya? May sobra pa lang pera, bakit hindi ini-improve yung mga packages na dapat nakukuha natin as mamamayan? Napainom ka ba nung kinlira si Secretary Recto? In-expect ko na yun. In-expect ko na yun kasi nilagay nila sa batas eh. But you know, what is sad is institution, politics, government. Kasi tayo mga mamamayan, ginawa natin yung part natin to pay the premium para patakbuhin ng PhilHealth. The other story, gobyerno ang hindi nagbabayad ng counterpart niya sa PhilHealth para makuha natin what we should be getting from PhilHealth. So sino ang nag-fail doon sa healthcare system? It's not us, it's not the taxpayer, it's the government. Pahirapan pa. Ang lungkot ng kwento, Pag sa diba? coverage, pahirapan pa talaga. Alam mo, Lord, yan talaga yung classic eh. The story of PhilHealth. Kasi ang pangako ng PhilHealth, lahat ng mga Pilipino, dapat wala ng problema sa healthcare. Yung mga Pilipino na kayang magbayad ng tax, ng premium ng healthcare, pasok, 'di ba? Tapos lahat ng mga mamamayan na hindi kayang magbayad ng premium nila ng tax, gobyerno yung magbabayad. In-implement natin, lahat enrolled. Pero sino lang ang nagbabayad? Ang nagbabayad lang, yung mamamayan. Yung gobyerno, kinukuhanan pa ng pera yung PhilHealth. So paano yan mag-work? Tapos proud pa Diba? sila na may natipid sila. Oo. So sino yung hindi tumupad sa kontrata sa usapan na dapat magbabayad, popondohan ng isang universal health insurance? Gobyerno. Interesting na binring up pa yung topic na yan. Ano? Kasi may kinalaman din dito, sabi ng World Bank, yung isa raw sa mga pinakamalaking barriers to those sa emerging middle class segment, not moving to the secure middle class, ay yung lack of high quality jobs. At may kinalaman dito healthcare kasi they're just Yes. one sickness away From poverty. from poverty. Yeah. Ako nga UP professor, diba? I'm one sickness away from poverty kasi nga hindi nagpo-function maayos yung ating health insurance system. Diba? Magkasakit ka lang, ang dami ng gastusin ang kailangan mong ipaglaan. Yung savings natin, minsan nag-iipon tayo, not because pinaghahandaan natin yung retirement natin sa Pilipinas, nagkakaroon ka ng savings, pinaghahandaan mo yung pagkakasakit. Andiyan na ba yung Tapos pag infirmary, nagkasakit- Buti nga, nag-upgrade na yun. Oo, at least, Uy, diba? marami na kaming libreng healthcare na nakukuha sa Oo. infirmary. In fairness. In fairness, At marami na rin namang improvement sa PhilHealth. But it's still not the universal healthcare that you're expecting. Ngayon pa lang, siglang masigla at mainit na mainit ang usapan sa social media. Dito sa isang member ng PhilHealth, 25 years nagbabayad ng premium, tapos na ospital, less than 24 hours na ospital, Di ba? sumakabilang buhay, ayaw bayaran ng PhilHealth yung gastos kasi less than 20. Ano ba namang klaseng insurance yan? Diba? Kailangan pa nating umabot sa punto na magkaroon ng ganitong crisis, issue, bago pagtuunan ng pasyente. Paano ito ayusin? So may policy na tayo. Meron tayong In policy. theory.
Ano pa to? Yung application na lang? Dapat libre. It's the operationalization. Babalik ka doon sa, okay, paano ba ano ba yung mga pondo na dapat nilalaan sa PhilHealth so that we get all the services that we need? Alam mo, according sa batas, naka-earmark na dyan yung mga ilang porsyento ng sin taxes natin. Hindi nabibigay. Naka-earmark dyan ilang porsyento ng PAGCOR. Budget ng PCSO, naka-earmark din for PhilHealth. Ang daming sugarol na nagsakripisyo ng pera nila. Para mapondohan ng PhilHealth. Maraming manginginom ang sinakripisyo yung mga atay nila at mga baga. Pero hindi nakakarating sa PhilHealth. Ngayon, pagdating naman sa services, kung hindi mo i-adjust yung actual costing, meron tayo ngayon dyan sa PhilHealth, di ba? Yung parang, pwede ka na ng outpatient services, may mga lab, etc., etc. Bakit hindi sumasali yung mga pribadong clinics at hospital? Napaka-limited. Kasi napakaliit ng budget na inalign sa kanila. Hindi naaayon sa market. So kung ako yung doktor, bakit ako sasali? May delay na sa payment, hindi pa market rate. So magre-rely ngayon tayo sa mga government hospitals, barangay health centers na mag-provide ng service na to. Sabi ng PhilHealth, punta kayo sa barangay, clinic nyo, dyan, pwede nyo yung outpatient. Pagpunta mo doon, according sa PhilHealth, dapat may lab na ako, ganyan, 'di ba? Pap smear kapag mga nanay, ganyan, lahat ng check. Ay ma'am, pasensya na, wala kaming laboratory, wala kaming x-ray machine. So, on paper, nandiyan lahat ng serbisyo. In reality, you don't really get it. Yung mga test, mas bahal pa sa actual consultation minsan, di ba? Exactly. And then, problem with reimbursement, gaano katagal ng turnaround. So, na-discourage yung healthcare system natin, the private part of the healthcare system to actively participate. And then you look at human capital. Maraming lugar sa Pilipinas ni kahit isang doktor wala. Diba? Mga nurses natin nagsialisa na. Pero bakit proud ang gobyerno natin na pinagmamalaki nila na from March to April ay bumaba yung unemployment? Hindi naman gano'ng kalaki, no? From 5.8 to 4.7% daw. Pero tumaas ang underemployment. Diba? Pero, okay. Ano ba ang pinagbabatayan lang datos? Yung sa mga job fairs ba to na mapasok ka lang sa isang 3-month na Yes, kontrata? kasi pagka nakapasok ka basta nagkatrabaho ka 2 oras, 3 oras, half a day, hindi ka na unemployed. Employed ka na. Pero pag sinabi mo underemployed ka, ibig sabihin, hindi ka nakakatanggap nung sapat na trabaho na hinahanap mo. Diba? Halimbawa, ako, isang guro, pero tumanggap ako ng, instead na pinapractice ko yung pagiging guro ko, ay nag-tutorial na lang ako. Dahil walang available na trabaho, tutoring. But it means na, ito dapat yung nakukuha kong sweldo bilang guro, tumanggap na lang ako ng sweldo as a tutor. So that's underemployment. So both are concerns and problems. And paano mo yung i-address, diba? Maraming strategiya na kailangan gawin ng gobyerno na kung hindi sila confused, abala at busy sa kanilang pamumulitika ay dapat sana nasusolusyonan natin, na-anticipate na sana natin ano mga industriya yung kailangan nating palakasin. Ang BPO sector natin dapat tinatransition na natin, dapat nagkaka-upgrade na tayo sa skills sa technology, AI, etc. Diba? So yung mga workers natin dyan, habang nag-upgrade ng technology ng industriya, dapat nakakasabay. But how do you do that? You don't expect people to actually spend for themselves. Kasi nga, sweldo mo pa lang, hindi na sapat para tustusan yung pangangailangan mo. So government should invest sa mga mamamayan natin to help them upgrade their skills so that pwede tayong makasabay sa industriya, pwede makasabay sa pag-high-tech ng mga trabaho, pwede makasabay sa pagtaas ng sweldo sana, yung opportunity to build capacity. Pero again, busy Fundamentally, maltuition ba problema natin? Kung masyado malaking populasyon natin para sa resources natin? Actually, population growth should be an asset Kasi ibig sabihin, lumalaki yung human capital mo. Pero pag lumalaki ang human capital mo, ibig sabihin, ito yung productive years ng mga tao na masisipag, dapat malaki yung contribution sa economy. Pero kapag lumalaki ang populasyon mo, dapat sinasabayan yan ng gobyerno ng human capital investment. Ano bang human capital investment? Edukasyon at kalusugan. So kung wala tayong investment na matino sa edukasyon, kalusugan, ang edukasyon, we're not just talking of primary, secondary, and tertiary, Kasama yan yung continuous upgrading of skills kahit nagtatrabaho ka na. Kasi nga, nagbabago teknolohiya, nagbabago ang nature ng industry. Kung hindi matindi ang paggastos at pagtutok ng gobyerno sa sektor na yan, then you have a population na lumalaki pero hindi ganon kalaki yung nagiging contribution sa productivity ng bansa.
Okay, laging, hindi naman flashy, no? Pero respectable GDP numbers, sinasabi nila. Medyo pinagmamalaki ng gobyerno natin yan. Pero ano yung mga what are ordinary Filipinos missing? Kumbaga sa na-experience sila at ano yung isang indicator that deserves more attention than GDP or whatnot? Kasi alam mo, habang tayo naman ay patuloy na namumuhay araw-araw, bumibili ng mga goods, sumasakay sa mga sasakyan at pumapasok sa trabaho, lalaki naman talaga yung economy mo. May patuloy na growth na mangyayari dyan. But there has to be an active role on the part of the government. Kung talagang siseryosohin natin at gusto nating bumulusok yung paglago ng ekonomiya natin, hindi siya pwedeng business as usual lang eh. Tsaka parang, okay lang, kung tuloy-tuloy lang yung buhay natin araw-araw. What am I saying? For example, Vietnam. Di ba parang namangha tayo, lahat ng technology companies na pinangarap natin, na, sana sa Pilipinas sila lumipat, pumunta sila sa Vietnam. Ang growth ng Vietnam ngayon, napakalaki na. Alam mo kung anong ginawa nila? Number one, they invested in technology. Pumasok yung mga big-time multinational high-tech companies sa kanila because they also invested in their domestic companies. Nag-invest sila so that yung capacity ng domestic technology industry nila minamatch yung international. Hindi lang sapat na nakakabasa at nakakasulat yung mga tao nila. Dahil sa sektor na kung saan gusto magkaroon ng significant economic growth, dapat ang human capital mo, yung mga tao mo, overqualified. Sa Pilipinas, grade 10 natin, di marunong magbasa. So wala pa tayo dun sa overqualified level, diba? And then pangatlo, dapat minamaximize natin kung ano yung mga potential resources natin na magsusulong ng economic growth. Favorite sector ko to, and siguro sa mga mas may kilala sa akin at saka nakikinig sa akin, lagi ko kasi binabanggit ang mining as an example. Hello. You know why? Globally, we're one of the richest countries with respect to minerals. 2012, Indonesia already started thinking, paano namin mamamaximize yung minerals namin? Ha? So ngayon, ang mineral production ng Indonesia nakalink na sa manufacturing nila. Meron na silang battery, solar panel, etc. etc. Tayo, kukopyahin na lang natin yung Indonesia, hindi pa natin magawa. Kasi tayo, anong in-export natin pagdating sa minerals? Lupa. As in, literal lupa. Kung ano mo yung lupa, lagay mo sa barge, padala mo sa China. Buhangin, yung ganyan, di ba? Mga black sand. Tapos papadala mo sa China. Hindi natin siya malink kung paano natin i-maximize ang ating manufacturing sector. And all we have to do is just copy Indonesia. Anong reason kung bakit? Bakit ganyan? At hindi natin na-maximize ang resources natin sa kabila ng katotohanan na second biggest producer tayo ng nickel in the world. Ganun bakit? Ba? Nickel, ah? Oo, nickel. Tanong mo kung bakit. Bakit? Sino may-ari ng mga mining sa Pilipinas? Mga politiko. So kung magpapasa sila ng batas, ano yung mga mas magiging kapakipakinabang? Wag muna yung mga Pilipino, yung bulsa muna namin. Ay, yung Pax Silica, masaya ka ba? Alam niyo, masarap pakinggan investment ng US coming to the Philippines. Sabi ko nga sa business sector, few weeks ago, nagsalita ako sa kanila, pag-aralan niyo itong mabuti and how this will benefit our local industry. Dahil connected yan sa mining. Sabi ko, 90% of our minerals exported. Saan yan pumupunta? Sa China. The combination of the minerals produced sa Indonesia and sa China, sa Indonesia and the Philippines, ito yung top 2 nickel producers sa buong mundo. Yung production natin napupunta sa China, and because of that, we made China a major controller of processed nickel in the world. Dahil kapag China ang major controller ng processed minerals, ang laki ng impact niyan sa pagpa-play nila sa manufacturing, semiconductor, etc. So ano mangyayari? Maiinggit ang US, maiinggit ang Europe. Kaya sila pupunta dito Kailangan makasawsaw din sila doon sa minerals natin. And you can look at this as an opportunity. Again, how do we design? How do we maximize our resources? Or magpapautunan naman ba tayo? Bigay natin sa kanila yung resources natin habang tayo dito nga nagsasuffer sa mga environmental, social impact without guaranteeing any economic benefit for our country. So, hindi ka sinasabing masama, hindi ka sinasabing mabuti. We have to be very aware of what our interests are as a nation and make sure that we benefit from all these agreements that we are entering into. Naku. Diba?
Ang tanong mo dyan, ano bang interes ang kinakatawan ng mga politiko? Personal na interest nila? O interes ng taong bayan? Tsaka kung ginagaya nila yung sa Pax Romana, ang bottom line na message dito ay payapa ang Roman Empire kasi talagang inoppress silang lahat yung mga sinakop nila. Diba? Kaya payapa. Yes. Pero, okay, ano ang isang economic decision na politically popular pero economically harmful? At agree ka ba dito sa sinasabi ng isang professor na Pinoy na base sa US University na kapag ang susunod na tatakbo daw sa bilang presidente will keep harping on the anti-corruption platform, umasa kayo na hindi yun mananalo? You have to be able to translate kasi ano ba yung impact ng korupsyon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Because at the end of the day, kung pipili ng kandidato ang isang ordinaryong mamamayan, babalik yan sa ano bang para sa akin dito. And sometimes, pag pinag-usapan natin yung issue ng korupsyon, parang hindi natin yan nare-relate sa ano ba talaga yung impact nito sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Except now, na mukhang tinulungan na tayo ng Diyos na i-remind sa atin, ano ba yung impact ng korupsyon? Ayan, babahain kayo kasi ninakaw yung mga flood control projects nyo. Mukhang yun pa nga, hindi pa tayo matututo dun. I don't think hindi absolute yung sinabi na kapag ka anti-corruption lang ang campaign nyo ay hindi na yan lulusot, hindi na yan papansin ng mga Pilipino. But I think the narrative has to be clearer na kapag ka may korupsyon, this is how it translates. Wala tayong maayos na edukasyon, wala tayong maayos na healthcare system, babahain tayo tuwing may bagyo at kapag may earthquake, ang mga building natin hindi resilient, ginuguho tayo. Or, baka pinupunto niya na dapat itigil yan, mas mag-focus yung messaging ay yung pagtatayo ng industriya. Pero parang mas mahirap yata. Sabay kasi siya eh. Oo. Ang assumption mo doon, pwede mong palaguin ng industriya, pwede mong palaguin ng ekonomiya without really addressing poor and weak institutions. But strong institutions, minimizing corruptions are all prerequisite of growing the economy, attracting investment. Kasi at the end of the day, it's not taxes that really attracts investment, di ba? Parang, kung kayang ibaba sa 30%, 25% na isang bansa, kaya din naman ibaba ng iba eh. So, just focusing on incentives and taxes alone will not bring investment in the country, number one. Number two, importante na inis-establish mo yung ganong konsepto. Kasi sa ibang bansa, ang linaw ng na parang, utang na loob, binawasan yung mga sweldo namin. Ano yung nakukuha namin from the salary? Sa Pilipinas, baligtad yung tingin natin sa gobyerno kasi natin eh. Nandun pa rin yung patronage system na kapag binibigyan ako ng gobyerno, dapat nagpapasalamat ako kasi parang gift to sa akin. Di ba? Na parang, buti nga, binigyan ka ng 5,000 ayuda ni congressman. Di ba? Okay na yan. Nakahati ka sa corruption. We should change those things. Kasi pag binigyan ka ng ayuda, that's not a gift from government. That's an entitlement that you should be getting as part of the social protection program. Yung mga ganong thinking ba? Ang laissez-faire na ekonomiya ba sa tingin mo ay dapat pa rin natin ituloy? Hindi. Kasi, a laissez-faire is a theoretical model, no? Many Kumbaga, buyers, many bahala sellers, kayo gawin yung gusto, minimal government intervention, everything will work. We know that in reality, meron bang bansa na kung saan nag-exist ang minimal government? Wala naman, di ba? Sabi nila yung Reagan-era economy daw. Yeah, but then again, lumaki pa rin naman ang social inequality sa United States, diba? So, it's not really just about, ang problema mo dyan kasi ay hindi lamang ang usapin ng pagpapalago ng ekonomiya, paano mong nire-redistribute at sinisigurado na yung paglago ng ekonomiya, lahat ng sektor ng lipunan nakikinabang. Hindi lang enough yun eh. Kaya doon papasok yung napakahalagang role ng government eh, yung aspect ng redistribution at pagkakaroon ng equity sa lipunan. Kaya babalik na naman tayo doon sa, okay, edukasyon, kalusugan, opportunity para makahanap ng maayos na trabaho dahil ito ang magbibigay ng equal opportunity sa atin. Asan yung trickle down na sinasabi ninyo? Hindi yun magic na automatically baligtarin mo lang yung payong mo. Parang ganun trickle down na. Parang diba? ganun eh. There has to be an active role on the part of government to make sure na magkakaroon ng, limbawa sa US, diba? Kanya-kanyang bili ng health insurance. So it shows clearly na the privately driven health system
will not work. Look at Australia, may universal health insurance. Hindi na mo problema yung mga tao kung magkakasakit sila. Cuba, may universal health insurance, may healthcare, may European countries. Pero baka ma-red tag ka na naman yan, Prof. Celo. Oo. Sino nagsabing hindi sexy ang economics? Mga ganito. In fact, ito mas malapit sa, literal, mas malapit sa bituka ng tao. Maraming salamat, ang dami ko natutuhan. At dapat siguro mas magpatuloy pa. Puntahan po ninyo hanapin po ninyo ang podcast po ni Professor Celo Magno. Thank you, Prof. At saka may isa akong request sa susunod na song, mag-collaborate na tayo. Pero Yes. kasi lahat ng team ng song ko, puro economics yan eh. Hindi mo iisipin na parang, napaka-academic naman to. But if you listen to it, economics lahat ng, ng team yan. Kaya yung Everything. susunod, kasali ka na. Everything is economics. Yes. Thank you. Professor you. Celo Magno from the UP School of Economics. Thank you. Thank you.